Okay. Baka naman ako pwedeng baka naman pwede ako makahiram ng ilang minuto ng inyong oras. Di ba? May share lang ako. Nakakatuwa lang kasi kanina. So naglinis ako, 'di ba? Tapos um, habang naglilinis ako, ah na sabi ko, excited ako kasi may gusto kong ipadalang regalo, right? So sabi ko, yung regalo na yun, sabi ko, inaano ko na yung para bang gusto kong, ano bang tawag dun, yung parang nakikita ko na yung para bang, oh, paano kaya niya bubuksan yung regalo, at ano kaya mararamdaman niya. Siyempre hindi naman siya magagalit pagka nagkaroon ng regalo, 'di ba? Sino ba naman ng ano? Kumbaga matutuwa yung tao na pagbibigyan mo. Tapos siyempre excited buksan, malaman kung ano yung regalo na yon. At for sure na that person's gonna appreciate that gift, right? So anyway, so inaano ko yun, yung para bang ano ko yung feeling ng ganun, ganito ganyan. And then nire-reflect yun sa tao na makakatanggap. And then sa akin naman bilang magbibigay, ang dating sa akin para bang wow, you know what I mean? Like that gift is like, you know, kumbaga talagang regalo nga bigay, taos puso. Meaning, actually, ang lamang ng regalo yun, hindi lang basta physical things, kundi, kumbaga, saan ba nang galing yun? Unang-una, binili yun. Saan ba na nakukuha ang pinambili? Di syempre, pagkatrabaho mo, di ba nang pwedeng kunin ng libre yun, di ba? So, pinagtrabaho mo yun, meaning pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, right? Kumbaga, that's a part of your time. That's a part of your income. That's a part of everything, you know? So, parang lahat yun parang hindi lang basta bago mo makamit ang isang bagay o bago mo makuha ang isang bagay, merong kapalit yan. Either oras, pera, kumbaga kasama na yun doon lahat sa package na yun, right? So, sabi ko, bilang magbibigay ng regalo, ang dating sa akin para bang, you know, like, that's a part of me, kumbaga. And nautuwa ako. Sandali lang, may parak Natuwa ako at kumbaga nakuha ko 'yun para ibigay do sa taong mahal ko, parang gano'n, di ba? So, and then bigla akong naisip, sabi ko, so habang nire-reflect ko yung taong makakatanggap noon, tapos nire-reflect ko rin yung sa taong nagbigay ng regalo na 'yon, you know? Just yun ang keyword, regalo, gift, right? So, bigla akong na para bang ganun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon araw-araw. Unang-una, yung ultimate gift niya para sa atin, binigyan niya sa atin ng anak niya. Okay? Pero yung gift na yun, parang, man, that's not just, kumbaga, if our gift is costing us money, our gift is costing us time, and that money comes from our time and sweat, you know, from our labor, imagine yung Panginoon, yung sa Kanya, parang, meron pang muntik pa tatawid ng wala sa oras. Yung sa Kanya, yung sa Panginoong Ama, ang binigay niyang ultimate gift para sa atin, isang Panginoong anak na si Jesus, di ba? And through Him lang tayo, kumbaga, masasalba, kumbaga, dito sa fallen world, at saka magkaroon ulit ng restoration, makasama siya, restoration ng ating relasyon sa Kanya, tulad nung dati, parang ganun. Pero ang po-point out ko dito is yung regalo, right? So, kung tayo ay marunong at kung tayo ay pinaghirapan natin yung regalong ibinibigay natin sa mga taong mahal natin, syempre, hindi ka naman magbibigay unang-una hindi ka naman magbibigay ng regalo sa sa kaaway mo, di ba? Ang labo nun Pero ang point ko no? Magbibigay ka ng regalo dahil mahal mo yung taong yun, dahil pinagpapahalagaan mo yung tao na yun, dahil binavalue mo yung tao na yun. That's why taos sa puso mo magbigay ng a part of you, in a form of things, in a form of whatever, you know, parang ganon. Imagine ang Panginoong Ama na ibinigay niya ang Panginoong anak niya sa atin bilang regalo, ang tanong paano natin pinagpapahalagahan yun? Parang ganito, no? Kasi hanggat di mo nakikita ang value ng regalo na yon, hindi mo ma-appreciate yun.
Parang ngayon, ang daming taong di nakakilala sa Panginoon. Who cares about that guy? You know what I mean? I don't even know that guy. Who cares about him, right? Hindi nila nakikita yung value ng regalo na yun. Pero doon sa mga tao na kilala na ang Panginoong Jesus, ang value nun, more than life. Diba? Actually, wala kang buhay kung wala siya. So yun ang kaibahan. So ang point ko lang kung tayo, eto, kumbaga, kasi lagi ko pinapanalangin sa kanya, Lord, parang give me the knowledge of knowing you more and more. Parang ganun. Kasi, kumbaga, ano pang aalamin mo sa sarili mo di ba? Like, hindi mo makikilala ang sarili mo. Actually, makikilala mo lang ng mabuti ang sarili mo kapag nasa kanya ka. Meaning kapag habang hinahanap mo siya, lalong nagkakaroon ng purpose ang buhay mo. Pero pag titingin ka sa sarili mo, maghahanap ka, ano ba purpose ko dito? Parang ganun. But anyways, that's another topic. Ang inaano ko lang is yung regalo na nakakatuwa kasi para bang sabi ko, wow, mautuwa ang mahal ko sa buhay kapag binigyan ko nito, ganyan. Kung alam lang niya. At tas na-reflect ko na para bang ito galing to sa sa pawis ko, galing to sa oras ko actually, galing sa whatever the case may be. Nakuha ko 'yun. At gusto kong ibahagi or not ibahagi kasi I don't have a part of it anymore. Pero gusto kong ibigay sa kanya, na gano'n dahil mahal ko yung tao na yun. And gano'n din yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Imagine, sa kanya mas deeper. Kasi even though na sabi nga before natin nakilala ang Panginoon we were enemies of God, di ba? So imagine nung tayo yung enemies of God pa, inisip na niya tayo na para bang kumbaga minahal na niya tayo in a way. Kaya nga niya isinend ang Panginoong Jesus para sa atin But anyways, ang inaano ko lang is that magbibigay ka ng regalo. For sure, hindi ka magbibigay ng regalo sa kaaway mo. Pero yung regalo na ibinigay niya para sa atin nagpapatunay na mahal niya tayo. Doon pa lang. Diba? Napakasimple pero nakakatawang kasi sabi ko nga pagka tinuturuan tayo ng Panginoon tayo lang yung parang tuturuan niya tayo in a way na tayo lang yung depende sa mentality natin, depende sa pagkakakilala natin sa kanya, depende sa pero he was really gentle at he is really like parang nandoon siya lahat ng kumbaga like malalaman mo yung tinuturo niya sa'yo in a very very clear way, na parang ito na nun lagi niya ang tinuturuan sa pamumuhay ko in a way. Tulad nito, kahapon nga lang binalot ko yung regalo. Habang binabalot ko yun, meron pa akong isang natuklasan na nakakatuwa din at kahit ako napanood ko. But anyways, I'm gonna share that with you too. Kagandahan naman pagka nag-upload ako, i-upload ko nga pala ito sa YouTube. Pagka in-upload ko to, nagkakaroon dahil naka-subscribe kayo, di ba? Makikita nyo agad ko na in-upload ko. But anyways, hindi ko muna i-upload ngayon kasi syempre pa-birthday ko rin, isa rin sa pa-birthday ko. But natutuwa lang ako dahil kung tayo nga na though we are evil, we know how to give good gifts to our children or to our loved ones. Imagine ang Panginoong Ama. At ang kagandahan nun, since na ang panalangin ko ngayon sa araw-araw is that makilala ko siya more and more through my day-to-day living. Tinuturuan niya ako, binibigyan niya ako ng wisdom tulad nito, another wisdom na binigyan niya sa akin na sa regalo, it's a regalo testimony kumbaga dahil nakakatuwa lang dahil yun nga, dahil naisip ko, sabi ko yung mga reflection na yun, ano kaya mararamdaman niya, tapos ano kaya nararamdaman ng giver, di ba? And then kung yung mga yun nararamdaman natin bilang tao, we're still limited pa rin tayo sa ating understanding. Pero imagine yung Panginoong Ama natin, kung anong ginawa niya at saka kung anong binigay niya sa atin. Kaya nga ang tanong paano natin pinagpapahalagahan ang binigay ng Panginoong Ama sa atin? Di ba? Let's say magbibigay ka, kahit sino sa inyo magbibigay ng regalo, di ba? Tapos as a giver, yung regalong binigay nyo doon sa pinagbigay nyo doon sa recipient, ano ang ginagawa nila doon sa regalo na yun? Are they appreciating it? Are they valuing the things or whatever that you have given them? Anong ginagawa nila
Kumbaga, matutuwa ka ba dahil nakikita mo na useful sa kanila yon, or parang baliwala lang sa kanila? So yun lang yung parang thought for the day, na para bang how are we valuing the gift of God, in our everyday lives, parang ganun. So I just want to share that with you all. May wisdom doon na tinuturo sa akin ng Panginoon, at I just want to share it with you. Syempre, mga mahal ko kayo. Lahat naman ng kumbaga, kung marunong nga tayo magbigay ng mga material na bagay, imagine yung mga bagay na hindi material pero it will last a lifetime. Yun lang ang parang gusto ko Anyways, yun lang muna gusto kong i-share. Okay? Love you all. Bye-bye.